Happy New Year, guys! Welcome 2024. Hello, everyone. This is Melanie, and welcome to Gospel Sarang Channel. Gabing-gabi na. We'll want to start this year with God, with faith, of course. New year, new me. Madami pa tayong kailangan i-polish. Kaya ngayon, gusto ko sana na we meditate His Word. Bring your Bible too. And punta tayo sa 2 Timothy 1. I know naman na parang inconsistent ako sa quiet time last year kasi kung titignan nyo guys, nakakalungkot kasi etong buong book, ito lang yung nangyari sa akin ng 2023. It's so sad na ganyan lang kanipis. Before kasi, nauubos ko yung buong notebook. Siguro di ko ako nag-spend ng time with God. Kaya nagkaroon ako ng mga wrong decisions and plans. So, we don't want it to happen again this year. Dahil dito, pinapaalala ko sa inyo na pag-alabin mong muli ang kaloob na ibinigay sa iyo ng Diyos. Nang ipatong ko sa iyo ang aking mga kamay. Nung nabasa ko to, especially yung part na pag-alabin mong muli. So, I feel na na-encourage ulit, minotivate ulit ako ng Holy Spirit to activate this account, this YouTube channel. I know kasi sa part ko parang ayoko na eh. Dahil made the mistakes, parang nakakaya, nakaka-stumble ako. And then lahat ng mga parang sinabi ko is nakain ko din or lahat ng mga teachings dito is hindi ko rin nagawa. Part of me na sinasabi ni God na lahat ng mga sinabi mo, lahat ng habang nagsasalita ka sa YouTube, it is not you who is speaking but it is Jesus in me. So, I just need to napin ulit, isik ulit para makita. And alam nyo ba guys, every time na parang nafa-fall ako sa sin, kakasala ko, or I'm lacking faith, pinapanood ko yung YouTube channel ko and napapasabi ako na, oo, tama nga siya. Oh, may point siya. Uy, dapat ganun yung ginawa ko. Na feeling ko hindi si Melanie yung pinapanood ko, hindi yung sarili ko. If yung ilaw is namatay, kailangan sindihan ulit natin pag-alabin natin at wag natin hayaan na patuloy tayo ma-fall into sin. Si God na nagsasabi na gagamitin ka niya, magpagamit tayo. Kasi lahat ng kailangan natin, ibinigay na ni God. Tayo yung gagamitin na instrument ni God para ma-share pa yung salita ng Diyos. Ipagpatuloy lang natin yung nasimulan na ni Jesus, yung pagbabahagi ng salita ng Diyos, and parang pag nanghihingi tayo ng cake, minsan si God hindi niya binibigay yung mismong cake. Binibigay niya yung flour, egg, icing. Tayo yung gagawa. Binigay niya na sa atin yung abilidad, yung skills, yung knowledge, yung wisdom. Ang hinihintay lang natin para mas maging makompleto yung kailangan natin is yung desire, yung willingness. Kung may binigay si God, matutuloy lang yon o mangyayari lang yon once na tinanggap natin. Umasa ka sa kapangyarihan ng Diyos na nagligtas at tumawag sa atin para sa isang banal na gawain. Ginawa niya ito hindi dahil sa anumang nagawa natin, kundi ayon sa kanyang layunin at kagandahang loob. Sa simula pa, ito ay binigay na niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. So, binigay na talaga sa atin yun ni God. Minsan, di ba, we have that pride or ego na, uy, ganito na ako sa church, uy, leader na ako sa church, uy, worship team na ako, share na ako ng gospel, madami akong follow-up. Pero hindi dahil sa mga nagawa natin kaya tayo maliligtas at kung bakit tayo yung pinili ni God maging instrument. It is because of the, anong sabi? Grace of God, yung sa kagandahang loob. Pag nagkamali tayo, remember na hindi naman dahil sa na-fall apart tayo, smooth tayo sa pag-serve kay God. It is because of the grace of God after all. So, I am highly encouraging you na mag-meditate together with me this series na New Year, New Me, Start Our Day with Faith. So, ayun lang. Sana makita ulit kita sa next video. Bye-bye and God bless.